Hello guys! Welcome back to my channel. So, pasensya na kayong lahat guys kasi medyo natagalan yung pag-upload ko nitong question and answer para sa housekeeping in situ. So, yung mga magti-take ng assessment para sa housekeeping, ito po yung mga tinatanong ni or possible question ni assessor para sa housekeeping in situ. Ako, simulan na natin guys. So, disclaimer lamang po guys na during the assessment ay hindi po pare-pareho yung assessor na mailalagay po sa atin. Kaya yung mga question na binibigay ko ay or yung mga question na encounter ko during the assessment ay baka hindi nyo rin po ma-encounter or baka may mga possible question din po sa inyo na maitanong na hindi po naitanong sa amin. So, ito po ay guide lamang po sa inyo para if ever na may matanong sa inyo ay alam niyo rin po yung sagot. Isa nga pala sa mga tanong ni assessor ay ano nga ba ang housekeeping or what is housekeeping? Okay, so discuss mo sa kanya or ibibigay mo sa kanya yung meaning kung ano yung housekeeping. So, pangalawa ay ano nga ba yung dalawang klase ng housekeeping or what is the two types of housekeeping. So, meron tayo dyan na institutional and then the domestic. Okay. So, yun po yun. Then, next is meron ibigay ang pagkakaiba ng domestic and institutional. So, ano daw ang pagkakaiba? Okay. Then, give 5 types of cleaning chemicals. So, magbigay daw po ng 5 klase ng cleaning chemicals. So, meron tayo dyan na all-purpose cleaner, glass cleaner, merong carpet shampoo. Okay, so marami po tayong cleaning chemicals. So, magbigay ng 5, at least 5. Pero, nakadepende kay assessor kung ilan ang bibigay. So, be ready lang po guys kung ano yung possible na questions or kung ilan yung ibibigay ni assessor. At least meron tayong idea. Next is, what is valet service? Okay. So, ano daw yung valet service? Okay. So, tapos, ano pa, ano nga ba ang pagkakaiba ng valet service and then the valet parking? Okay. Then, housekeeping, di ba meron tayong dalawang klase ng bed making. So meron tayo doon na traditional and then the duvet bed making. So, tanong doon, sa tanong ay ilang sheets meron sa traditional bed making. So, kailangan alam po natin kung ilang sheets meron sa traditional and then sa duvet. At kung ano-ano yung mga parts doon, kung halimbawa sa first layer or sa first sheet, anong klaseng sheets ba siya? Wrong side ba siya or right side? So, yung pang third, pang fourth, or yung ano yung pinakailalim bed pad. So, dapat alam po natin yun. So, okay, so ulitin ko po yung tanong ng assessor na na-encounter namin during the assessment is number 1 is what is housekeeping? Pangalawa, give the 2 types of housekeeping. So, meron tayong institutional and then the domestic. And next is differentiate between domestic and then the institutional. Next is give 5 types of cleaning chemicals. And next is what is valet service. Then, what is the difference? Lastly is how many sheets do we have in traditional bed making. So, ilan daw pong sheets meron tayo sa traditional bed making. So, hindi po tayo mag-focus doon sa traditional bed making guys ha, pati po yung duvet. So, dapat alam din po natin kung ilang sheets meron sa duvet bed making. Ayan. So, yun lamang po guys. Para sa mga mag-take ng housekeeping in situ,
or assessment for housekeeping in G2. Naway nakatulong ako sa inyong lahat. Paki-like and share na rin po guys para marami pa po tayong matulungan.